Ng batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. At sa pagpapatuloy ng ating recap, sa napakadelikadong sitwasyon at habang iniiwasan ni Jinwoo ang pag-atake ng lobo, naisagawa niya ng hindi sinasadya ang isang triple backflip na nauwi sa handstand. Hindi maipaliwanag kung bakit kaya niyang gawin ang buong acrobatics na routine sa gitna ng labanan, ngunit napansin niyang mas magaan ang kanyang katawan kumpara sa dati. Muling sumugod ang lobo sa kanya, at dahil wala siyang hawak na sandata ay nagpasya siyang subukan kung ano pa ang kaya niyang gawin. Nang tumalon ang lobo sa kanya ay binigyan ito ni Jinwoo ng suntok na nagpapadiretso rito sa pader. Nagulat si Jinwoo sa lakas na nagmula sa kanyang kamay, na halatang umuusok pa mula sa kanyang ginawang suntok subalit mas malakas pa rin ang lobo at bumangon ito para ipagpatuloy ang labanan. Sinubukan niyang suntukin muli ang lobo, ngunit ang metal na panga nito ay nagpapahintulot sa lobo na matiis ang mga suntok at patuloy na sumugod. Sa takbo ng labanan, mukhang ilang sandali na lang ang natitira bago siya mahuli ng lobo at patayin, at kung gusto niyang magkaroon ng pag-asa na talunin ito, kailangan niya ng sandata. Biglang napagtanto ni Jinwoo na may access siya sa isang inventory, kaya't binuksan niya ito at hinugot ang kanyang espada at habang muling sumusugod ang lobo, nagawa niyang hiwain ang ulo nito sa dalawa gamit ang mahabang espada na nakuha niya. Hindi niya alam kung bakit nasa kanyang inventory ang espada, subalit hindi niya ito kinukwestiyon dahil sa buhay pa siya dahil dito, at dalawa pang lobo ang lumitaw para umatake ngunit wala nang dapat ikatakot si Jinwoo hanggat may sandata siyang gagamitin. Sa kasamaang palad ay na-stuck ang espada niya sa lupa, at malamang ay babalik na naman siya sa simula subalit nagawa niyang matanggal ito at umatake sa isa sa mga lobo, ngunit nasalo ng lobo ang espada sa bibig nito at ito'y pinigilan. Kakakuha lang ni Jinwoo sa espada niya at hindi niya ito hahayaang makuha ng lobo, sinipa niya ang lobo bago gamitin ang espada para hiwain ang ulo nito. Nakita ng isa pang lobo ang nangyari at nakikitang delikado na siya kaya tumakas na lang ito. Ngayon sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon si Jinwoo na makapagpahinga. Nagpahinga muna siya at ni-recall ang kanyang mga iniisip at doon niya napansin na ang kanyang status screen ay nagpapakita na siya ay nasa level 2 na ngayon. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nakapag-level up mula nang ma-access na niya ang screen na iyon. Marahil ito ay dahil ito rin ang unang pagkakataon na siya ay nakipaglaban mula noon at mukhang tumataas ang kanyang stats ng 1 punto sa tuwing siya ay nag-level up, na nagbibigay sa kanya ng kabuuang 5 stat points at samantalang ang kanyang daily workout quest ay nagbibigay lamang ng 3 points. Tumaas ang kanyang kakayahan sa dami ng stat points na kanyang nakukuha, kaya sabik siyang malaman kung gaano siya gumagaling sa bawat karagdagang puntos. Kahit ang intelligence at perception ay quantified sa status screen, ngunit hindi niya talaga naiintindihan kung paano ito magiging mahalaga sa kanyang pakikipaglaban, kaya nagpasya siyang manatili sa simpleng bagay muna at ilagay ang lahat ng kanyang stats sa strength points. Tumayo siya para tingnan kung may magic gems sa mga lobo para kumita siya ng pera, ngunit nang tignan niya ang bangkay ay nakakuha siya ng item at lumitaw ang isang bagong screen na nagpapakita na may available na item shop, ngunit nang subukan ni Jinwoo na bumili ng isang bagay, nalaman niyang hindi niya ito magagawa dahil wala siyang sapat na level o pondo para bumili. Nagpasya siyang ibenta na lang ang item na nakuha niya at nang ibenta niya ito, nawala ito mula sa kanyang kamay at habang ang kanyang balance ay nadagdagan ng 20 gold coins, hindi niya talaga alam kung magkano ang halaga ng gold coins sa totoong mundo subalit dahil ito ay isang mababang rank na dungeon, ay hindi ito dapat masyadong importante. Ngayong nakapagpahinga na siya ng kaunti, bumangon siya para ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa dungeon, at di siya makakaalis maliban na lang kung matatalo niya ang dungeon boss. Hindi na niya ito dapat ipapatagal kaya kailangan niyang magsimulang maghanap para sa boss bago siya maubusan ng pagkain. Kahit na ito ay isang A-rank dungeon lang, mahirap pa rin para sa kanya na talunin ang isang boss mag-isa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit maaaring may pag-asa siya kung patuloy siyang mag-level up tulad ng ginagawa niya, ngunit sa takbo ng mga pangyayari ay maaaring mamatay siya bago pa man niya maabot ang sapat na stats para harapin ang boss. Ang lobo na tumakas kanina ay pumunta para tawagin ang kanyang mga kasama, kaya lumabas ang buong pack ng Steel Wolves mula sa kadiliman para patayin si Jinwoo. Pinapanatili niya ang kanyang pagiging mahinahon at sinabi sa sarili na walang dapat ikatakot hanggat maiiwasan niyang mapatay. Nakipaglaban siya at nagawang patayin ang ilang mga lobo, na nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan.
Palagi siyang nahihirapang mabuhay at alagaan ang kanyang may sakit na ina noong siya ay mahina pa, ngunit ngayon ay mayroon na siyang pangalawang pagkakataon sa buhay. Kung ito ang magpapalakas sa kanya ay gagawin niya ang lahat ng kinakailangan. Paulit-ulit niyang inatake ang mga lobo at pinapatay ang isa't isa at nag-level up sa buong labanan at sa katapusan ng labanan, nakuha ni Jinwoo ang titulo bilang Wolf Assassin at nakatayo siya ng may pagmamalaki sa ibabaw ng kanilang mga bangkay. Mas malakas na siya ngayon, kaso hindi naman gaanong katibay ang kanyang espada na malapit ng masira at hindi tumatagal ang mga sandata lalo na't mahal ang halaga ng mga ito, ngunit mabuti na lang ay natapos na niya ang labanan. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang inventory at tinitiyak ang mga item na nakuha niya mula sa kanyang pagpatay sa mga lobo. Nakakuha siya ng 34 na pangil ng lobo, isang robe at isang teleportation stone. Kung nais niyang umalis sa dungeon ay maaari niyang gawin ito anumang oras, gayunpaman ay ayaw niyang umalis dahil sa hindi niya alam kung kailan siya muling makakakuha ng pagkakataong mag-level up ng ganito kabilis. Walang kasiguraduhan na magpapatuloy ang pag-iral ng dungeon na ito pagkatapos niyang umalis, kaya nagpasya siyang bumalik at tapusin ito hanggang sa dulo. Samantala, sa labas ng dungeon ni Jinwoo, si Jia ay nakatanggap ng tawag tungkol sa isang dungeon break na kamakailan lamang lumutang sa lugar, bahagyang dulot ito ng kanyang karanasan kaya tumanggi siya na pumasok at tumulong linisin ito bilang kanilang healer. Ngayon ay sinusubukan nilang bumuo ng isang team ng mga hunter, para harapin ang mga halimaw na kumakalat sa mga kalye ng lungsod at desperado sila sa pangangailangan ng mga healer. Dahil dito ay hiniling ng Hunter Association na sumali siya sa labanan at bagamat may mga takot pa rin siya dito, matapos makita kung gaano kahirap magtrabaho si Jinwoo kahit pagkatapos ng trauma sa Double Dungeon Incident, nagpasya siyang magbigay ng pagsisikap din at tinanggap ang kahilingan. Samantala ay patuloy na lumalaban si Jinwoo sa loob ng dungeon at nag-level up habang nagpapatuloy siya, napagtanto niyang mas mataas ang kanyang level ay mas madali ang kanyang mga laban sa mga halimaw at ito ay nagdulot sa kanya ng isa pang pagtuklas, ang kulay ng mga pangalan ng mga halimaw ay may kahulugan. Ang puting pangalan ay nangangahulugan na mas mahina sila kaysa sa kanya, ang orange ay nangangahulugan na nasa parehong level sila, at ang pula ay nangangahulugan na mas malakas ang halimaw kaysa sa kanya. Sa pagtingin ni Jinwoo sa mga lobo na dati may pulang pangalan na ngayon ay naging puti na, malinaw na lumakas siya kumpara noong una siyang pumasok sa dungeon na ito. Subalit kahit na tumaas ang kanyang power level, hindi pa rin siya tiwala na mayroon siyang kakayahan na talunin ang halimaw sa kailaliman ng dungeon, gayunpaman ay hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa dahil kahit gaano pa karami ang mahihinang halimaw ang kanyang mapatay, hindi na siya nagkakaroon ng dagdag na mga level at ang kanyang espada ay hindi na rin tatagal. Kaya't kailangan na niya itong tapusin at agad na bumababa si Jinwoo sa mahabang hagdanan at pumasok sa isang maluwag na boss area, at napunta ang kanyang pansin sa tanawin at hindi niya napansin ang halimaw na diretso sa kanya hanggang sa ibalibag siya nito papunta sa pader. Ang lakas ng pagkakabangga ay nagdulot sa espada ni Jinwoo na tuluyang masira, kaya't wala na siyang epektibong paraan ng paglaban at sa kabila ng lahat ng pag-level up na ginawa niya sa dungeon na ito, ay nananatiling kulay orange pa rin ang pangalan ng ahas. Ang ahas ay nababalot sa mga kaliskis kaya't ang natitira sa espada ay walang silbi laban dito, at ang pagsubok na suntukin ito ay mas walang saysay at nagsimulang mag-isip si Jinwoo kung ano ang magagawa niya. Mabilis na sumugod ang ahas at napilitan siyang pigilan ang atake gamit ang sirang espada. Wala siyang ibang pagpipilian kundi subukang sirain ang depensa ng ahas para makagawa siya ng pinsala, ngunit hindi ito madali dahil mas makapal pa sa mga kaliskis ni Jia ang mga kaliskis ng ahas. Umiikot ang ahas at sinusubukan na kagatin si Jinwoo, kaya't napilitan siyang tumakas at nagpagulong-gulong sa buong arena. Kahit na lumago pa ang kanyang lakas ay hindi pa rin ito sapat para talunin ang halimaw habang patuloy siyang hinahampas nito. Gayunpaman ay tumanggi si Jinwoo na sumuko at muling sumugod, sinasalag ang mga atake ng ahas at nakasakay siya sa itaas ng ahas at dahil hindi niya mapenetrate ang mga kaliskis nito gamit ang kanyang espada, nagpasya siyang gumamit ng alternatibong atake at sinira ng kanyang mga kamay ang kaliskis ng ahas. Nilagay niya ang lahat ng kanyang stats sa strength, kaya't sigurado siyang kayang niyang patayin ang ahas at sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng ahas na patayin siya, sa huli ay napatay rin ni Jinwoo ang ahas sa pamamagitan ng lakas niya at matagumpay na nilinis ang dungeon. Bilang gantimpala sa paglilinis ng dungeon, nakatanggap si Jinwoo ng isang dagger na gawa sa mga pangil ng ahas, na may epektong paralysis. Ngunit ang isa pang item na nakuha niya ay ang venom gland ng ahas, na medyo nakakatakot gamitin dahil bagamat nagbibigay ito ng 20% na pagbaba sa natatamong pinsala, mayroon itong drawback na pagbawas ng kanyang lakas ng 35%. Kaya't itinago niya muna ito sa kanyang storage at matapos talunin ang boss, nakatanggap si Jinwoo ng notification at unti-unting nawala ang instance dungeon,
na nagbalik kay Jinwoo sa regular na train station. Lumabas siya ng istasyon ngunit nakita niyang kakaiba at walang tao sa paligid at makalipas ang ilang sandali, hinarap siya ng isang sundalo na nagsabing mapanganib para sa mga sibilyan na manatili sa lugar na iyon. Ngunit napagtanto ng sundalo na si Jinwoo ay isang hunter at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali, nag-alok siyang ipakita kay Jinwoo ang daan patungo sa labanan, at pumayag si Jinwoo na sumama dahil nalilito pa rin siya sa mga pangyayari. Ang dungeon break na naging sanhi ng emergency na ito ay halos naayos na, ngunit mayroon pang isang malaking halimaw na dapat asikasuhin at sa tulong ng kanyang pinabuting perception ability, nadama ni Jinwoo ang presensya ng boss na halimaw. Nakita nila ang isang higanteng golem na nagdudulot ng gulo sa kalye, ngunit mas interesado ang mga tao sa pagkuha ng mga litrato para sa social media kaysa sa kanilang kaligtasan, ang mga hunter na lumalaban sa boss ay nahihirapan. Mula sa likod ng karamihan, pinapanood ni Jinwoo na hindi maganda ang pagkakasama ng bawat koponan at halos walang teamwork at bukod pa dito, karamihan sa kanila ay mga mababang ranggong hunter. Mayroon ding dalawang healer na hindi sapat ang kakayahan at isa rito ay si Jia, na tinawag din sa lugar na iyon at di pa siya lubos na komportable sa panganib ng labanan, kaya't hindi siya makapagbigay ng epektibong tulong. Nakita ni Jinwoo na nanganganib sila at naniniwala siyang dapat niyang tulungan ang mga ito dahil ang boss na ito ay marahil mas mahina kumpara sa huli niyang natalo. Hinihagis niya ang kanyang sirang espada sa golem na nagdulot ng pagkasira ng barrier nito at nagbigay ng pagkakataon sa ibang mga hunter na patayin ang golem, at bago pa siya mapansin ng iba ay agad na umalis si Jinwoo palayo sa eksena. Subalit dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.